Kaya nga ba tahimik si Senator Raffy Tulfo patungkol sa usapin ng flood control scandal at ng Blue Ribbon Committee ay ayon di umano sa Sandigan Bayan. Dawit daw ang pangalan ni Senator Raffy Tulfo sa korupsyon sa DPWH. Kaya pala ayaw nila na maging committee chairman si Senator Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ayon kasi sa balita ng SMNI News Online, pinasabina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerard Longoria, ang Program Chief ng Planning Division ng Department of Public Works and Highways or DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambabatas na mapondohan noong mga taong 2024 at 2025. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request ay si Senator Raffy Tulfo. Ayon kay Longoria, ang mga proyekto at proponent na in-encode ng kanyang mga tauhan sa database ay base lamang sa instruksyon at ibinigay na listahan sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hayon! So kaya naman pala tahimik Senator Raffy Tulfo pagdating sa usapin ng flood control scandal sa mga project sa DPWH. Kaya pala napaka-vocal na Senator Raffy Tulfo na maumpisahan na agad-agad ang impeachment. Kaya pala gustong-gusto niya para mabaling ang issue ng pagnanakaw ng nakawan sa flood control dito sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya nga ba, Senator Raffy Tulfo, kaya nga ba gusto ninyo agad ng impeachment? At kaya nga rin ba inagaw kay Senator Marcoleta ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Mukhang nagkakatugma ha? Mukhang takot na takot kayo at siguro ito yung rason kung bakit ayaw nyo at takot na takot kayong maging Blue Ribbon Committee chairman sa Senator Dante Marcoleta. Dahil nga lahat ng korupsyon sa administrasyon na ito ay ibubulgar talaga niya. At takot din siguro kasi na maging presidente si Vice President Sara sa 2028. Halos pala lahat yata sa minority ay may tinatago. Diba pati rin itong si Erwin Tulfo tahimik din sa flood control scandal at gustong gusto na maumpisahan ng impeachment. Ay no wonder at atat na atat maumpisahan. Papaano kapag si Senator Dante Marcoleta na muli ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee napapabalita ay siya talaga ang gusto ng taong bayan na maging chairman dito sa Blue Ribbon Committee para wala nang delay ang investigasyon, para mapunta na sa katotohanan ng investigasyon at magkaroon na ng tunay na direksyon ang investigasyon patungkol dito sa flood control scandal ng mga ghost projects ng administrasyon na ito. Kaya para kay Senator Dante Marcoleta, hindi na siya makapapayag pa na mabuwag ang brave 13 senators na ito ng majority na kanyang kinabibilangan. At ngayon, may mensahe siya. Panoorin natin. Ang kakalas sa ating grupo. Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Tama. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating. Mapanganib kasi. Risky. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong mo na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi na kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Tama. Alone and nobody else. Nobody else.
Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Mm. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sino walang konsensyon kakahalas? Mm. Yung tao ginawa niya. Napakatapang. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? Mm-mm. You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig, Nako po. sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Tungayin nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes so I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na kung Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Tama. Tama. Ganon din ang sasapitin ni Senator Bato kapag nahuli siya. Kapag nagkataong nahuli siya, no? Tapos hindi pa nakaboto para sa majority. Ay, wala na. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Nandahil kay Senator Bato o ngayon, magkakaroon na ng tunay na direksyon, ng tunay na batas sa Pilipinas. Siguro sana ito talagang maging chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Dante Marcoleta. Ay pag siya ang naging chairman dito, ay magtago na ang mga sangkot sa flood control, yung mga ghost projects. Pera ng taong bayan, binulsa ninyo na sana yung pera na ito na inyong ibinulsa ay napagawa ng matitibay na flood control. Sana yung naiwasan or na-lessen sana ang pagbaha. Pero hindi. Bumaha ng pera. Sinimot ang pera. Pero ang tubig, sinalo ng taong bayan. Pero ang mga politiko, hindi sila binaha. At sa tingin ninyo, meron pa kayang senador na makagagawa ng ginawa ni Senator Bato? Na ibinuwis niya yung kanyang buhay? Kahit risky na madampot siya at dalhin sa dahig Netherlands katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte, ay nagpunta pa rin siya sa Senado para makaboto, para mabuo ang majority. Na kahit papaano, sana, na kahit papaano, ay maramdaman ng mga Pilipino na may pag-asa pa, na may pag-asa pa tayong maaasahan dito sa majority. Diba ang laki ng pagmamahal ni Senator Bato sa ating bayan at sa ating Pilipino? Nang naging pulis, hanggang maging senador, itinaya niya ang kanyang buhay para lang magkaroon ng tama sa bayan. Kaya't sana wag nang hadlangan pa at wag nang mahadlangan talaga ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta. At sa palagay ko, siya lang talaga ang bukod tangi na nararapat humawak ng Blue Ribbon. Excited na ba kayo na mag-umpisa na ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee na pangungunahan ni Senator Dante Marcoleta? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.